Okay po mga kapatid, welcome back po. Salamat at naway datnan po kayo ng mapayapang kaisipan, masaganang kabuhayan. Salamat at God bless po sa inyo lahat. Magre-reaction lang tayo at mag-opinion yung revelation ng Senador Amy Marcos. Bigyan natin ng opinion. Marami na po nagbigay ng opinion regarding dyan. Naging negatibo, positibo, yung iba, negatibo. At yung iba, katulad ni Attorney Jose Castro, tumulong na ano daw yung layunin. Wala daw tinatawag na wala daw basihan yung part na yun kasi ang pinag-uusapan yung corruption napunta doon sa, di ba, sa paggagamit ng pinagbabawal ng gamot. At ibahagi ng kanyang depensa kay BBM na siyempre gagawin niya rin talaga yon base sa kanyang nalalaman, sa kanyang mga naglabas pa siya ng drug test nung yung before yung election na nagmumula sa St. Luke's. Yung lahat ng bagay na yan, inirerespeto natin kasi may kanya-kanya tayong opinion at reaction. Irerespeto natin kasi una-una, opinion niya po yun. Nawa, may respeto niya rin po yung aking opinion. Okay? Doon sa mga bagay na negatibo sa pagbibigay ng opinion kay Senator Amy Marcos, ginagalang po natin yan. Nire-respeto natin yan. Pero lagi niyong tatandaan mga kapatid, lagi niyong tatandaan, sino ang higit na makakakilala sa kanyang pagkatao, sa isang tao? Sino ang higit na makakakilala at paano niya nasubaybayan? Unang-una, siyempre, mula sa pagkabata, magkasama na sila. Diba? Magkapatid yan eh. Diba? Sino ang higit na nakakaalam ng kanyang mga ginagawa at mga kwan? Siyempre, yung kapatid, yung pamilya. Diba? Ganun lang naman yan kasimple. Ikaw ba, tatanungin kita, maniniwala ba ako sa'yo, bagamat may opinion ka, maniniwala ba ako sa'yo ng buong buo na hindi mo nakasama mula sa pagkabata? Diba? Siyempre, maniniwala ako doon sa kapatid na mula, sabi niya, mula sa pagkabata nila, magkasama na sila. At nakita natin yung pagmamahal niya sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Kaya tawag niya nga po ading, di ba? Talaga hindi niya pinabayaan lahat ng part na gusto niyang maitulong na itulong, di ba? Yun yung nagpapakita na talagang mahalaga si Bongbong kay Senator Amy Marcos. Talagang mahal niya yung kapatid niya. Ba't sasabihin na gano'n, di ba, na wala daw basihan, di ba? Wala nga basihan. Masasabi mo bang walang basihan yun? Samantalang ang Amy Marcos ay mula sa pagkabata, kasama niya na po. Kapatid niya po yun eh, di ba? Kapatid niya. Higit sa lahat, ang makakakilala yung kapatid. Pamilya yun eh. First family talaga yun, kumbaga. Unang talagang kapatid na kapatid, di ba? Kaya hindi natin po pwedeng questionin. Bagamat karapatan yung questionin yung bagay na sinabi ni Senador Amy Marcos, pero lagi niyong tatandaan, inuulit ko po, higit na makakakilala sa isang tao, sa isang individual, yung pamilya, yung kapatid. Kayo po, katulad kay Jose Castro, kailan lang naman sila nagkasama niyan dahil nabigyan siya ng posisyon. Pag kinuha mo yung previous, yung mga dati niyang vlog, na dati hindi pa siya na-appoint, Jose, sa POC, PCO, di ba? Hindi pa siya nakukuha dyan, na lalagay. Tingnan nyo yung kanilang yung past na vlog niya. May atake siya kay Bongbong Marcos, president natin. May atake siya doon. Pag napanood nyo po, yung mga tinatawag na pagkakataon, parang ganun. May atake siya doon sa part na yon. Kaya masasabi ko po na yung part na ngayon, yung sinasabi niya, okay lang po yan. Unang-una, opinion po ni Jose Castro yan. Pero lagi mo tatandang, kailan lang po kayo nagkasama? Samantalang si Senator Amy Marcos, mula sa pagkabata, magkasama na po sila. Meaning, maniniwala ba ako sa'yo? Bagamat may sarili kang opinion, pero higit yung paniniwalaan kung sino yung kasama mula sa pagkabata, di ba? Sila yung unang-unang makakakilala no kasi bakit? Kapatid nga po yun. Kaya yung nag-aakusa o nagaganito, na ganito, parang ganyan na walang basihan, hindi totoo, sino kayo po para questionin yung part na yun? Bawangat karapatan nyo yun, pero sino kayo para questionin? Nakasama ka ba? Nakasama ho ba kayo mula sa pagkabata? Di ba? Hindi niyo naman nakasama yung tao na yan eh. Ngayon lang kayo nagkasama. Bakit na-appoint mo lang sa PCO bilang Yusik, di ba? Spokesperson, di ba? Ngayon,
almost wala pa nga tayo isang taon o 1.5 years, di ba, na na-appoint siya. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya nakasama mula sa pagkabata. Kaya yung sinasabi mo na walang basyan, di ba, opinion mo po yun. Pero kay Amy Marcos, may basihan yan. Bakit? Siya yung pamilya, siya yung kapatid, siya yung nakakakita, siya ang tumutulong. Lahat ng sakit nga, no, bawat check-up, sinasabi niya gano'n. Dahil mahalaga sa kanya. Mahal niya yung kapatid niya. Pero bakit nagbigay siya ng ganyang salaysay o nagbigay siya ng tinatawag na ganyang revelasyon doon sa Luneta? Kasi nga, nasa puso niya yung bayan. Nakikita niya na yung gulo, hirap, mga sablay na desisyon, di ba? Na hindi na tama doon sa part na yon. Siguro, di ba? Kasi matagal naman talaga niya yan. Matagal naman gustong ibulalas yan. Pero ngayon lang nagkataon lang talaga na maibulalas yan, di ba? Kaya doon sa out of respect kay Jose Castro, masasabi ko po na hindi mo po siya nakasama mula sa pagkabata. Kaya hindi mo masasabi na walang basihan. Paano mo hindi mo masasabing walang basihan? Siya nga yung kapatid. Ibig sabihin, nagmamalasakit lang sa kanyang kapatid. Kaya nga tawag niya ading, di ba? Pag sinabi mo sa ading yan sa Ilocos, pagmamahal yan o isang kapatid na bunso o parang gano'ng kung di man ako nagkakamali, di ba? Mahalaga sa kanila yan. Kaya yung speech niya nga po, di ba? Ayaw niyang mapahamak yung kapatid niya, di ba? Pero bakit siya nagsabi ng totoo? Kasi nga, unang-una, napuno na. Kumbaga, hindi na siya sa dami ng nagdedemand sa kanya na magsalita na siya, na ganyan, napilitan na siya. Bakit? Para sa bayan siguro. Nakikita ko. Opinion ko lang, para sa bayan lang yung sinasabi niya. Para maging tahimik na o makita na talaga kung ano talaga ang totoo. Nasabi niya lang yung totoo. Na talaga mula sa talaga may problema na. Talaga alam ni Senator Army kung anong bisyo meron si Bongbong Marcos. Di ba? Talaga hanggang ngayon, base sa sinabi niya, na talagang gumagamit. Ang matindi pa dyan, di ba? Yung mag-asawa pa, di ba? Na sinasabi niya nga, pakasalan mo na, di ba? Napanood nyo naman po yan. Para, ang ibig niya sabihin, baka pag nag-asawa, magbago na po yung kapatid niya. Pero, yung pala, lalong tumindi. Bakit? Nagja-jamming na pala yung dalawa. Di ba? Ganun lang yan. At yung mga part na yun na iba na inaalok doon sa anak ni Amy Marcos na anak na lang na para bang inaalokan na siya, parang hindi na siya makapagtiis nun. Unang-una, bilang nanay, siyempre, nalaman niya, inaalok siya, siyempre, gagawin niya ng paraan. Bilang matinukang nanay, gagawin mo ng paraan yun para hindi mapariwara yung anak mo. Di ba? Kasi unang-una, malaking impluwensya yun. Bakit? Pinsan o anak ni Marcos, di ba? Pinsang buo, malaki ang impluwensya na pwedeng, di ba, maalok ng ganung pinagbabawal ng gamot. Yun ang tingin ko at opinion ko, yun ang naging dahilan, yung nag-trigger sa kanya, na tigilan na. Kasi unang-una, napipinsala na yung kanyang kalusugan. Pangalawa, unang-una pala yung bayan ng Pilipinas. Kasi may mga desisyon siya, katulad nung, di ba, sinabi ni Senator Amy, yung pagpapadala kay Duterte, di ba? Na kung tutuusin, di ba? Saktong 18 din daw yun. Di ba? Nung ipinalibing yung kanyang ama ni PRRD, di ba? Nakikita natin doon kay Senator Amy yung pagtanaw ng utang na loob. Pero sa part na yun, kasi unang hindi na nga daw sila nag-uusap. At doon sa part ng kampanya sa Mandaluyong, sa mga pinaka-headquarters, may nagsabi sa kanya na gumagamit. Hindi siya naniniwala. Pero napagtanto niya, nakita niya, talagang ganun pa rin pala. Hindi pa rin pala nagbabago. Kaya sa part ng mga negatibong pamamaraan na opinion labang kay Senator Amy Marcos, bagamat ginagalang at ino-opinion na natin yung opinion nyo na karapatan mo yan Pero isa sa mga makapagsasabi kung ano talaga ang totoo, si Senator Amy Marcos. Bakit? Kapatid niya yan Pamilya niya yon. Kung paano niya nasubaybayan. Diba? Nung dinala sila sa Hawaii, nasubaybayan niya yan. Kumbaga, kasi doon sila, di ba, sa Hawaii. Alam niya talaga kung ano talaga ang mga ginagawa, yung activity ni Bonget, di ba? Si Bonget kasi, di ba, siya socialized talaga siya. Di ba? Kung naman ay mahilig sa mga ganun. Kaso nga, ayun, pati daw, sa Malacanang, nagiinuman na, kaya yun, siguro, hindi niya na matiis ni Senator Amy Marcos yung part na yun, para sa bayan, malaman ang totoo. Bagamat masakit sa kanya, kasi nakita natin, lumuha siya
lumuluha siya habang sinasabi niya. Bakit? Kapatid niya yun nasasaktan siya. Pero kailangan niyang gawin. Bakit? Para matulungan niya yung kapatid niya. Di ba? Ang matindi dito mga kapatid ito, sa mga nag-aakusa, sa mga nagbibigay ng negatibo doon sa part na revelasyon ng Senador Amy Marcos, kontrahin nyo yung part na yon. Magpakita kayo ng ebidensya na hindi totoo. Ganun lang yan di ba? Sa part kasi na ngayon, na inaakusahan siya na gumagamit lulong, di ba? Addictus, talagang suga pa sa pinagbabawal ng gamot, di ba? Nasabi yan ng ating senadora. Ang tinatawag na burden of proof, lagi nyo, ito alam naman ng mga abogado to yung pinaka-burden of proof, hindi na magmumula kay Senador Amy Marcos. Nasabi niya na yun na para patunayan. Ang magmumula na yun kay Bonget. Kailangan patunayan niya yung sinabi ni Amy Marcos na hindi sa pamamagitan ng kanyang sasabihin. Nasa kanya yung burden of proof. Hindi na kailangan pumunta pa kay Amy yun Kailangan patunayan ni Bonget na hindi totoo, na hindi siya addict, hindi siya lulong sa pinagbabawal ng gamot. Naki-BBM na po yung burden of proof. Patunayan niya sa sambayan ng Pilipino. Paano? Di magpa-hair follicle test siya. Di ba? Kasi wala daw basihan, sabi ni Jose Castro. Di tatanungin kita, ba't hindi mo ma-advise para matapos na yung usapin na to? Para hindi na lumaki o hindi na makwanto. Advice mo, bilang Jose Castro ka naman, tagapagsalita ng Palakay, advice mo, sir, para matapos na ito, di, labanan natin ng hair follicle test. Di ba? Sa tinatawag na hayag sa buong kuwan. May mga media diyan, ganyan, lahat. May mga kaparian, kung ano pa man, may mga ministro, ano ba. Para talagang transparent. Hindi yung pupunta ka doon, nagpa-drug test, di ba? Kasi yun ang pinupunta ni Jose Castro, nagpa-drug test daw before ng election. Kasi kuha pa nga daw sa St. Luke's yung result. Pero lagi mo tatandaan, Jose Castro, ang lahat ng bagay, parang dito sa atin kasi, karamihan ngayon, doktor di ba? Pero hindi ko sinasabing dinoktor po yun Wala pa akong binabanggit na dinoktor yung result ng drug test niya nung before election. Hindi ko po sinasabi yun. Pero kalakaran po dito sa ating bansang Pilipinas, di ba? Na nadudoktor. Kasi yun nga ang masakit mga kapatid. Hindi nagtapos ng medisina pero napakagaling dumoktor. Inuulit ko hindi ko sinasabi na dinoktor yung result ng drug test ni BBM sa St. Luke's. Pero kayo po makapagsasabi at kayo naman, hayag naman sa inyo at mismong nakikita nyo minsan, di ba, sa mga drug test, nadudoktor siya. Minsan nagagawa. Bakit? Tatapatan mo lang siya ng salapi. Tatapatan mo lang ng pera, ito na yung result, di ba? Nangyayari yan? Di ba? Opo, nangyayari po yan. Inuulit ko po, hindi ko sinasabing dinoktor po yung result ng BBM Wala po ako sinasabing ganun. Pero sa ating realidad na buhay dito sa atin, madalas ginagawa, dinodoktor yan. Kaya ano pang masasabi natin doon? Kahit dapat yung result ng last, para matapos na yan, magkaroon na ng closure o mawala na yung usapin na yan, di advise mo si BBM bilang Jose Castro o Jose ng PCO, advise mo, sir, para matapos na patunayan natin na hindi ka, di ba, lulong sa nagbabawal, di magpa-hair follicle test po kayo. Di ba, ganun lang. Basta doon sa doon sa tinatawag na transparent. Marami nakakita, nandiyan yung media lahat. Pakita nyo po. Mawawala yung issue. Yun lang talaga ang pinakasolusyon, di ba? Para basagin mo yung part na akusasyon diyan kay BBM, kay Bonget, ni Senator Amy Marcos, magpa-drug test po kayo. Mag-hair follicle test po kayo. Kasi yung drug test po, wag niyo sa dugo. Wala na kasi po yan after 6 months yan, nawawala yan. Yung dito, yung sa hair follicle test po, yun ang pinaka-tinatawag na legit talaga, kapani-paniwalang test, yun sa buhok. Kasi kahit medyo matagal-tagal, nababasa pa rin. Tapos ang kaso, pag negatibo siya. Di ba? Ganun lang yun. Kaya inuulit ko nga po, ang burden of proof, naki-BBM na po. Inakusahan na po siya Di ba? Nasa kanya na yung burden of proof para patunayan niya na negatibo siya. Magpa-hair follicle test po siya.
para matapos na ang lahat, di ba? Para yung ugong na yan matapos na. Bukod dun, sa aking mga, kahapon, nandun tayo sa EDSA Nandun din po tayo sa Quirino, nung first day ng Quirino, nandun po tayo. Nakita natin kung gaano kadaming tao. Tapos, kinabukasan, tinawagan ako ng mga aking friend na mga punta din ako sa EDSA. Kaya pumunta pa ako, 2 beses ako bumalik po doon. Alas 12 tanghali, tapos bumalik ako ng mga bandang 6:30 to 7 siguro, ganun. Bumalik uli ako. Kaya nandun po ako doon. Nakita ko, pero ang be proud po ako. Be proud po ako. Bakit? Unang-una, original po akong EDSA 1. 15 years old lang po ako noon, 1986. 15 years old lang po ako. Original po akong EDSA 1. Tapos, napaproud ako sa sarili ko. Kahit ganito yung edad ko na, naging bahagi rin ako ng EDSA nung itong part na to, na panawagan na magbitiw ang ating Pangulo. Naging bahagi rin po tayo. Nasaksihan din po natin kung paano nawawala na ng gana ang mga sambayan ng Pilipino sa ating Pangulo, di ba? Nasaksihan natin kahapon yan sa 17. Nasaksihan po natin yan. Talagang, bagamat kunti hindi naman karamihan yung sa EDSA, pero ang naging impact doon yung nung nagsalita na sa Luneta si Senador Amy Marcos na pinalabas naman dito sa EDSA. Kumbaga, yun yung naging impact. Talagang nilaglag talaga siya ni Amy Marcos, si Bonget. Pero ibig ba sabihin, pag ganun, nawawala na yung pagmamahal niya sa kanyang kapatid? Hindi po, yung bahagi ng pagmamahal niya sa kapatid niya. Bakit? Gusto niyang maayos. Sabi nga, huling bahagi ng kanya, gusto niya mapagamot, maparehab. Bakit? Ayaw niya. Isa sa mga natandaan ko sa mensahe o speech ng senadora, mawala ka man sa tungkulin. Ito, mabigat yun yung sinabi niya. Mawala ka man sa iyong posisyon ngayon. Hindi ko kakayanin na ikaw ang mawala sa amin. Ang bigat nun paano mo masasabi na kuwan yun? Na walang basihan, walang pagmamahal kay BBM, si Amy Marcos. Imagine mo yung sinabi niya yon, mawala ka na, mawala ka na sa tungkulin mo, o mawala na yung magiging presidente mo. Pero hindi niya kakayanin yung mawala si BBM sa kanila. Ibig sabihin, gusto niya yung paggamot, gusto niyang ipaayos, kung talagang, ipa-treatment para mawala na po, kasi sobrang marami ng pangako sa kanya, yung kapatid niya, na nagbago na, ganito. Pero yung pala tuloy pa rin. Base doon sa kanyang kwan. At ang matindi doon, di ba, nagiinuman sa Malacanang, ganyan, di ba, nagsasya, di ba, gano'n, doon sa Malacanang. Yun ang hindi niya na kayang tiisin na part na yon, dahil unang-una, senador siya. Nandun yung pagmamahal niya sa bayan. Kaya gano'n siguro, nasabi niya yon. Kaya yung bagay na yon, sana irespeto natin yung kanyang testimonya o yung kanyang revelasyon. Kasi isa siya sa may pinaka-konkretong salita dahil siya yung kapatid. Hindi tayo. Dahil una-una hindi naman natin siya nakasama mula sa pagkabata. Pero si Amy Marcos kasama niya si Bonget mula sa pagkabata. Kaya alam niya kung anong istorya, kung anong mayroong istorya yung kapatid niya. Kaya wala tayong karapatan. Bagamat pwede tayong mag-opinion, wala tayong kredibilidad na magsabi na hindi totoo. Wala rin tayong pwede magsabi na totoo yung bagay na yon. Pero base sa sinabi ni Amy Marcos, ako naniniwala ako sa kanya. Bakit? Kasi unang-una kapatid nga po siya. Mas credible siya kumpara sa hindi nakasama. Kaya Attorney Claire, Yusek Castro, yung mga bagay na sinabi mo, okay lang naman, opinion mo yun. Ginagalang ko po yun. Pero, alalahanin mo, hindi mo siya nakasama mula sa pagkabata. Ang totoo nga yan, may vlog ka pa Kinukontra mo pa si BBM Kung ano naman pinagsasabi, kaso nabigyan ka na ng posisyon, kaya parang nag-iba yung ihip. Di ba? Ngayon sasabihin mo walang basihan, paninira lang sa kapatid. Ano ba ang plano kasi ganito. Di na po yun. Walang maniniwala po sa iyo. Bakit? Hindi ka po yung kapatid. Ang higit na namin paniniwalaan yung kapatid. Bakit? Siya nga po ang unang-unang nakakabatid, nakakaalam mula sa pagkabata. Alam niya kung anong istorya ni Bonget. Kaya ganun po mga kapatid, sana nabigyan natin ng reaction at opinion. Hindi tayo umaakusa kung ano pa man.
tayo'y nag-opinion at nagre-reaction lang. Basta ako, sa part na yon, lahat ng opinion nyo, iginagalang ko po at nire-respeto kasi opinion nyo po yan. Karapatan nyo po yun. Pero sana naman yung opinion ko, igalang nyo rin. Unang-una, siyempre, mas sigit akong naniniwala kay Senator Amy Marcos kasi siya yung pamilya kumpara kay Claire Castro na kung kailan lang napunta yan o kailan lang sila nagkasama. Kaya ang pinaka bottom line, yung kredibilidad kung pag-iisipan, Amy Marcos kumpara kay Claire Castro o sa ibang negatibo nagsasabi. Bakit? Kapatid po yun. God bless at ingat po tayong lahat. Nawa maintindihan natin sa mga hindi pa nagbubulag-bulagan dyan at hindi pa nila nakikita yung sitwasyon at ginagawa ng issue pa rin, yung part na yon para ilihis. Magising na po kayo mga kapatid. Magising po kayo. Kitang-kita po kung paano diniliver ni Senador Amy Marcos mula sa pagkabata. Tapos kukontrahin nyo lang sa isang party na hindi naman kayo naging kasama mula sa pagkabata hanggang sa ngayon.